Magandang araw, Manong. Dadaanan ko lang ho sana yung sahod namin ni Nestor. Baka meron na po kayo. Oh, kahapon ko pa inabot yung bayad sa batang yun ah. Porke ba tumatanda na ako, akala nyo makakadalawa kayo ng kuha? Ay, ganun po ba? Pasensya na po. Hindi naman po ako nanlalamang. Baka nakalimutan niya lang po kaninang sabihin sa akin. Ay naku Carlo, inaasahan ko na yung ganyang ugali kay Nestor. Pero hindi ko akalain na gumagaya ka. Kung ako sa'yo, huwag ka nang dumikit-dikit doon. Napahiya si Carlo sa sumunod pang litanya ni Mang Ruben. Nakisuyo lang naman kasi kaninang umaga sa kanyang kaibigan na daanan ng sahod. Ngunit hindi niya akalain na nabigyan naman na pala ito. Inis niyang mabilis ang nilisan ng pwesto ng matanda. Naisahan na naman kasi siya ni Nestor. Oh, tol, kumusta? Nakakuha ka ba kay tanda? Ano ba naman yun, tol? Nabigyan ka na pala kahapon eh. Inutusan mo pa ako maningil ulit. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na itigil mo na yung kakaganyan? Baka mamaya mapahamak pa ako sa kagagawan mo. Basag trip ka naman, tol eh. Sinubukan ko lang naman yun kasi gumana yan nung nakaraan. Tanda mo ba nung una ako nabigyan tapos pagkadaan ko binigyan ako ulit? Tiba-tiba na sana eh. Di ko naman akalain na mabuti ang memorya niya ngayon. Kahit na, masama yung ganyan. Hinayaan na kita kahit hindi mo binalik yung pera dati. Ngayon tuloy mukhang hindi na tayo makakaulit ng trabaho dun. Paano na yan? Chill ka lang, tol. May ideya ako. Tara, samahan mo ko. Mula sa insidenteng yon noong tauhan pa lamang sina Nestor at Carlo sa bangkaan ni Mang Ruben, tumanda ang dalawa na laging magkasama sa lahat ng trabaho. Mapalaki man ito o maliit, laging kasabay ni Carlo ang kaibigan kahit na aminin niyang may mga oras na nadadawit siya sa kalokohan nito. At ngayong may kanya-kanya na silang bangka para maghatid ng mga turista at pasahero, hindi pa rin sila nag-iiba ng landas. Yun nga lang, hindi maiwasang maipagkumpara lagi ang dalawa. Ay, be, sayang puno ng sakay ni Carlo. Cute pa naman ngayon ang crush mo. Wala tuloy tayong choice kundi magtiyaga sa sugapang yon. Uy, ano ka ba naman, Gracia? Sumakay ka na lang. Marinig ka pa ni Nestor dyan eh. Totoo naman ah. Uy, Nestor, ilagay mo na maayos ang rampa ha at hindi pwedeng mabasa ang bagong shoes ko. Makit ka na lang, pabebe ka masyado eh. Hello Caridad, saan ang punta nyo? Sa kabilang isla lang. Salamat. Huling inalalayan paakyat ni Nestor si Caridad sa bangka at hindi naman nawala ang ngiti sa labi ng lalaki. Nang makaandar na ang bangka, walang tigil si Gracia sa pagdadaldal. Sa kabila noon, panaka-naka naman ang mga sulyap ni Nestor sa dalaga. Tipid lang ang ngiti ni Caridad pabalik kahit medyo hindi siya komportable sa mga tingin nito. So, Bes, may bala ka na bang umamin kay ano? Hindi pa ako handa, Bes. Paano kung hindi niya ako gusto? Ano ka ba? Sa ganda mong yan, hindi ka magugustuhan? Mana ka sa akin, kaya for sure in love na sa'yo yun, no? Oh, may nakakatawa ba, ha? Esensya na, akala ko nagja-joke ka eh. Sino bang tinutukoy nyo? Baka mas pogi ako dyan. Wala ka nang pakialam doon. Huwag kang umepal dyan, ha? Nang makadaong naman na sila, una niyang tinulungang bumaba si Caridad. At nang akma ng bababa si Gracia, sinadya ni Nestor na ibahin ang pwesto ng rampa. Hindi tuloy na balanse ni Gracia ang sarili at palahaw na lang ang narinig mula rito nang mababad ang buong paa nito sa tubig. Ay, ano ba? Simpleng gawain, hindi mo magawa ng tama. Hala, ang sapatos mo, Bes. Naku, pasensya na, Graciano. Ito na, ayusin ko na. Pwede ka nang dumaan ulit. Nananadya ka ba, ha? Suntukan na lang tayo, ano, ha? Muntik nang magpang-abot ang dalawa kung hindi lang napigilan ni Caridad. Sanay na sa tagpong yun ang babae, kaya naman kahit halata ang pahaging ni Nestor sa pagkagusto rito, ayaw niya sa lalaki. Hindi magandang makitungo ito at hindi niya akalaing ito ang malapit na kaibigan ng taong kanyang gusto. Ano, kumusta tol? Natuwa ba yung matandang ka na sa'yo? Malaki ba tip? Kaya pala nagpatulong ka pa magdala ng gamit kahit magaan lang. Tatraidorin mo lang pala ako. Bakit mo naman ako iniwan dun? Sinaraduhan mo pa ako ng pinto. Di na ako natutuwa sa'yo, Nestor ha.
galit na naman agad siya oh. Chill ka lang. Binigyan na nga kita ng racket na malaki ang kita, ganyan ka pa sa akin. Racket ba ang tawag mo dun? Akala nung matanda masahista ako. Buti na lang hindi siya nagalit. Tumawa lang si Nestor sa reklamo ng kaibigan. Inisahan niya kasi ito nang alokin siya ng isang turista na kung pwede bang magpamasahe. Nang maalala niya ang pagkakamabutihan ni Caridad at Carlo, naisipan niyang idawit ang lalaki bilang ganti. Masakit kasi sa mata niya kapag magkasama ang mga ito. Kaya kung may pagkakataon man siya para sirain ang araw ni Carlo, gagawin niya. Bakit kasi hindi mo nalang pinatulan? Sayang din yung pera ah. Di ba plano mong i-date si Caridad? Loko ka. Mukha ba akong marunong magmasahe? Ewan ko ba kung tumutulong ka talaga o gusto mo ko ipahamak eh. Uy, medyo masakit ka na magsalita, tol. Nantitrip lang naman ako eh. Sa tingin mo ba kaya kitang traidorin? Ilang taon na tayong sanggandikit? Lumao naman ang inis ni Carlo sa ginawang yun ni Nestor. Inaatake siya minsan ng agam-agam, ngunit hiling niya lang na wag umabot sa puntong masira ang samahan nila. Hindi na kasi sila bumabata at plano niya ring lumagay sa tahimik ngayong may importanteng tao siyang gustong pahalagahan. Mahal, nagtatanong pala ulit si Itay kung may plano ba tayo magpakasal. Mag-iisang taon na kasi tayo eh. At ayaw niyang magsama tayo sa iisang bubong ng hindi kasal. Medyo nagagalit na siya kasi alam mo naman. Pasensya ka na, mahal ha. Hayaan mo, konti na lang. Matutupad na ang pangarap natin. Sinisiguro ko kasing may matitira tayong ipon kung sakali man bago tayo ikasal. Ayoko na kulang ang pera natin kung magsasama man tayo. Ayos na sa akin kahit simple lang, mahal. Ang importante, sa'yo ko ikakasal. Hindi naman kailangan na magarbo. Mabilis na dumaan ang panahon at tuluyang nagsama ang dalawang magkasintahan. Hindi tumigil sa pagkayod si Carlo para alagaan ang ngayong asawa na niyang si Caridad. Habang ang kaibigan niyang si Nestor na natiling mag-isa sa buhay, dinadaan lang ng lalaki sa pagkantsawang kanyang panilibugho. Ano to, tol? Dami nating kinita kanina tapos ang lalaklaki natin lambanog lang. Parang minana mo pa yata to sa lolo mo eh. Kuripot mo naman masyado. Yung pulutan pa pinaksiw na galunggong. Ano ba naman yan? Iisa lang naman ang daanan yan, tol. Kailangan magtipid. Parang hindi ka naman sanay kung makareklamo ka. Tsaka masarap tong luto ni Mrs. Ay, pambira naman oh. Simula nung nagkasawa ka, naging under-desaya ka na. Hintayin mo ko dyan. Kukuha ko ng handang nararapat sa atin. Uy, saan ka pupunta? Teka! Hindi na natapos ni Carlo ang sasabihin nang umalis na si Nestor. Lumabas ito para kumuha ng mamahaling alak at nagpaihaw pa ng liempo at malaking isda. Nagulat si Carlo sa dala ng lalaki pagkabalik at nang tanungin niya, parang binging hindi yun narinig ng kaibigan. Ipinagkibit balikat na lang yun ng lalaki. Ang buong akala niya, sa kauna-unahang beses, nanlibre si Nestor. Lingid nga lang sa kaalaman niyang pangalan niyang ginamit nito para ilista ang utang. Morning, Bes. Pinadaanan ka pala sa akin ni Mudra. Papasuyo raw ng kinuha niyo kagabi. Grabe hindi ka man lang nag-aya. Ha? Anong kinuha, Bes? Yung 2 bote ng malaking alak tsaka yung pinulutang fudang. Nakalistro ng pangalan ng Diyosawa mo. Nanibago nga ako kasi sinabi ni Mudra, hindi nyo naman ugaling mangutang. May okasyon ba kagabi na wheat ko nose? Wala naman, Bes. Baka nagkamali lang si tita. Mahal, nangutang ka ba kagabi sa tindahan ni Gracia? Hindi naman, mahal. Bakit? Nagtaka ang tatlo sa ganap na yon. Pinuntahan naman nila ang tindahan. At doon, nakumpirma nila ang hinalang nangutang nga si Nestor. Ngunit sa kaibigan inilista ang babayaran. Ay, nalintikan na. Buwisi talaga yung lalaking yon. Bad record kasi siya sa tindahan namin kaya pinagbawalang mangutang. Ginamit sigurong pangalan mo para makakuha. Babayaran ko na lang muna yung kalahati, Gracia, kung pwede. Kakausapin ko na lang siya mamaya. Ay, walang problema, Carlo. Pero dapat siya magbayad ng buo niyan. Dinamay ka pa tuloy. Ay, nako.
Maaga pa lang, masama na ang loob na sinugod ni Carlo si Nestor. Dahil kasi sa ginawa nito, napilitan siyang bawasan ang tinatabi niyang budget nila sa bahay. Buti na lang, naunawaan ni Caridad ang sitwasyon at hindi nila pinag-awayan ang nangyari. O tol, mukhang energized ka. Butit hindi ka nagka-hangover tulad ko. Ano atin? Bakit mo naman nilista sa pangalan kong utang mo nang hindi nagsasabi? Teka lang, bakit galit ka agad? Pinalista ko lang pansamantala. Babayaran ko rin naman eh. Tsaka, nakiinom at kain ka rin naman doon sa binili ko. Lagi ko naman pinagtitiisan kung ano lang ang kaya mo eh. Pero isang beses lang nagustuhin ko na maayos na inuman, sasama agad ang loob mo. Para naman ako nagnakaw sa tono ng pananalita mong yan. Hindi yun ang punto, Nestor. Sa tagal natin magkasama kagabi sa bahay, hindi mo naisipang sabihin sa akin? Di para mo na rin akong tinraidor? Kung aarte ka lang naman sa mga hinahanda ko para sa'yo, sa susunod, mabuti pa wag ka na lang pumunta. At wag mo na isipin yung bayad. Ako na lang ang sasalo gaya ng lagi kong ginagawa para sa'yo. Natahimik si Nestor sa mahabang litanya ng kaibigan. Pagkatapos siyang talikuran ni Carlo, wala na siyang ginawa. Hindi siya humabol at humingi ng tawad. Hinayaan niya itong lumayo at panatag na kapag lumamig na ang ulo nito, babalik din sila sa dati. Subalit yun ang pagkakamali niya. Dahil dumaan ang isang linggo na hindi siya nito kinikibo. Sa huli, hindi na nakatiis si Nestor at sinadyang puntahan si Carlo. Bumungad naman sa kanya si Caridad na hindi maganda ang timpla ng mukha nang masilayan siya. Kare, nandito ba si Carlo? Hindi ko kasi siya nakita sa Pampang eh. Sasabay ko sana sa kabilang isla para sumundo ng turista. Nasa bayan siya. At kung nandito man yon, siguradong ayaw kang harapin ng asawa ko. Grabe, pati ba naman ikaw? Babayaran ko na nga yung inabono niya kaya nagpunta ako rito eh. Hindi ko naman sinasadya. Huwag mo akong paandaran ng pagdadahilan mo, Nestor. Kung gusto mo makipag-ayos, si Carlo ang harapin mo at wag ako. Diyan ka na, may gagawin pa ako. Hindi na alam ni Nestor ang gagawin niya. Dulot kasi ng hindi pagsama ni Carlo sa kanya, hindi niya maengganyo ang mga pasaherong sumakay sa kanya. Ayaw man niyang aminin, malaki talaga ang naitulong sa kanya ng kaibigan at ngayong lumalayo ito, ramdam niya ang kawalan ng karamay. Di ko talaga alam kung anong problema nun. Ang tanda na namin eh, pero nagtatampo pa. Dahil lang sa lecheng utang, nagpakilala. Tama yan. Ubus na yung pulutan oh. May 500 ka ba dyan? Bili pa tayo. Teka, ito. Ayun na nga. Wala naman akong ginawang masama, di ba, pre? Okay lang siya masyado eh. Mula na nagkasawa, akala mo kung sinong banal. Di na siya masayang kabanding. Buti ka pa, no, Tomas? Sumasakay lang si Tomas sa mga hinaing ni Nestor. Nakita niya kasi itong mag-isang lumalakla kanina. At dahil likas siyang lulong din sa alak, kinuha niya ang pagkakataon na magpalibre sa lalaki. Bakit hindi ka na lang kasi humingi ng tawad, pre? Mabait na tao yung si Carlo. Kapag nakita niyang sincere ka, magkakaayos din kayo. Wala na, pre. Olas na. Under desire yun eh. Kung tutusin, ako nga dapat ang makakatuluyan nun kung hindi lang umepal yan si Carlo eh. Ay, ganun? Sino nga ulit yung napangasawa niya? Yung lagi nag-aatid sa kanya ng pagkain sa bangkaan? Yung Caridad ba yun? Di ko sigurado kasi dalawa sila palagi. Alangan naman si Gracia. Loko. Pero isa pa yun. Dahil sa panunumbong nun kaya ako nabuko. Patuloy sa pag-iingay si Nestor. Sa hinaba-haba ng usapan, napapaisip na siyang tama lang ang ginawa ni Carlo sa kaibigan. Kung siya rin, hindi niya pagtitiisan ng ganitong ugali nito. Sanay na siyang laging ilaglag si Carlo at kawawa lagi ang lalaki. Kung hindi na magkakabati ang dalawa, hindi na siya magtataka. Mahal, hindi pa rin ba kayo nagpapansinan ni Nestor? Alam kong hindi madali para sa ang ginawa mo nung nakaraan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, mahal. Mabilis lang namang napawi ang galit ko pero
Kinailangan ko lang sigurong mapalayo muna sa kanya. Inaalala ko lang ngayon na baka hindi ka komportable kapag nagkabatiman kami. Okay lang naman sa akin. Basta ayos lang sa'yo at hindi niya na yun uulitin. Ayoko namang malayo ka sa kaibigan mo. Pero kailangan mong tingnan mabuti kung nagsisisi nga talaga siya. Ha? Hindi rin ako papayag na ikaw pa magpapakumbaba kahit na siya naman ang may atraso sa'yo. Huwag ka manggalala. Hindi na lang basta-basta ang pagpapalipas ko ng ginawa niya tulad ng dati. Pasensya ka na, mahal, ha? Nadamay ka patuloy. Ngayong lumamig na ang ulo ni Carlo, napagpasyahan niyang makipag-usap ng matino sa kaibigan. Dala ng emosyon na naig sa kanya ang sama ng loob nung huli silang nagkasagutan. Ayaw niya namang manatili silang ganon. Kung magkakalamat man ang sama nila dahil sa nangyari, panahon na lang ang makapagsasabi. Totoy, ikaw ba si Carlo? Magpapatid sana ako sa kabilang isla. Oh, Mang Ruben, kayo pala. Ngayon lang kayo nakalabas ah. Hindi po ako si Carlo, si Nestor po. Ay, ayoko sa'yo. Ikaw yung sutil eh. Gusto ko yung mabait. Grabe ka naman po, Manong. Parang wala tayong pinagsamahan. Good boy na ako ngayon, no? Sigurado ka? Kapag inaway mo ko, susumbong kita sa anak ko. Patay ka ron. Inalalaya niya itong makasampa sa bangka. Nainis man si Nestor sa mga insulto ng matanda, pinigilan niya na lang ang sasabihin. Sa dumaan kasing mga taon, naging ulyanin na ng tuluyan si Mang Ruben. Kung dati ay mahina lang ang memorya ng matanda, ngayon para na itong bata kung makipag-usap. Nang makaandar ang bangka, siya ang pagdaldal ni Mang Ruben. Dahil sa pag-aakala niyang ang batang Carlo ang kanyang kasama, todo sermo nito hanggang sa napunta kay Nestor ang usapan. Kamusta ka na, Carlo? Nagkatuluyan ba kayo ni Caridad? Dapat ligawan mo na bago ka unahan ng damuho mong kaibigan. Hindi naman po ganun kasama si Nestor, Manong. Nako, sadyang mabait ka talaga, iho. At pinoprotektahan mo pa kahit hindi magandang halimbawa ang isang yon. Malaki po ba ang atraso niya sa inyo? Ay oo, hindi ko lang sinusumbong dahil baka ako'y mabansagang iniputan sa ulo. Pero nahuli ko yun na ilang beses akong linakawan. Isusumbong ko yun sa panganay kong si Tomas at nang matuto ng leksyon. Hintayin niya lang na makababa tayo. Sa pagdilim ng kalangitan ay siyang pagsama ng timpla ni Nestor. Kahit halata namang may diferensya si Mang Ruben, pinatulan niya ito. Ayaw namang padaig ng matanda at napatayo pa ito sa gitna ng bangka sa pakikipagtalo. Sa di nga lang inaasahan, biglang umalo ng malakas. Naalarma naman si Nestor at pinaupo ang matanda para sana imaniobra ito. Ngunit ayaw nitong makinig. Ibaba mo ko at magpapasundo na lang ako kay Carlo. Anong akala mo rito, jeep na pwede kang pumara? Mupo ka nga. Kapag ikaw nahulog dyan, hindi kita sasagipin, tanda. Titingnan natin paano ka lalangoy patungong Pampang. Aba, ako pa ang tinakot mo. Hoy, ilang taon na akong namamangka, Totoy. Ah, ganun ah? O sige, languyin mo yan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila may lumukob na masamang emosyon kay Nestor at natagpuan niya na lang ang sariling itinulak si Mang Ruben sa dagat. Nataranta siya, nagdalawang isip sa gagawin. Kung sasagipin niya ang nagpupumiglas na matanda, maaari itong magsumbong. At kung hindi, ayaw niya nang isipin ang mangyayari. Bago man siya makapagdesisyon, narinig niya ang pamilyar na tunog ng motor ng bangkang paparating. Sa mabilisang kilos, pinaandar niya ang kanyang dala at walang lingon-lingon na nilisa ng lugar. Hindi na niya nagawang itali ang bangka at mabilis na tumakbo nang makasalubong niya si Carlo. Buti nakasalubong kita.
May oras ka ba, Tol? May gusto sana akong pag-usapan eh. Kung ano man yun, wag muna ngayon. Sige, pero Hindi na naituloy ni Carlo ang gusto sanang sabihin nang lagpasan na siya ni Nestor. Pansin niya ang pagkabalisa nito at parang may tinatakbuhan. Nang tignan niya ang direksyon ng pinanggalingan ng kaibigan, nakita niya na lamang na halos anuri na ang bangka nito pagitna. Agad niya itong hinila papunta sa pangpang at maingat na tinali. Binati niya pa ang mga bangkerong napadaan sa kanya. Siguro'y tinawag ng kalikasan si Nestor at nagmamadali ng ganon. Sa isiping may ibang pagkakataon naman para magkapaliwanagan sila, tumuloy na siya sa sariling bangka. Kinabukasan, nagulat si Carlo nang may mga pulis na dumating sa kanyang tahanan. Nagulat siya sa mga tanong nito sa kanya. Ang gusto ko lang marinig, sir, pawang katotohanan lang. Nasaan ka ng mga oras na yon? Sinong kasama mo at anong ginagawa mo? Nasa bahay po ako kasama ang asawa ko. Nag-aanda po ako nun sa pag-alis patungong trabaho. Ilang minuto pagkatapos, tumuloy ako sa Pampang, sir. May nakakita ba sa'yo sa Pampang? May ilang tao sa paligid. May ilang bangkero akong kasabay. Tungkol saan po ba to, sir? Sa isang iglap, ang araw na akala ni Carlo'y matiwasay, naging magulo. Dinala siya ng mga ito sa estasyon at nang makita niyang puro bangkero ang iniimbestigahan, nagtaka siya, lalo na nang ilahad ng pulis ang litrato ng mukha ni Mang Ruben. Kilala mo ba ang lalaking to? Si Mang Ruben? Opo, kilala ko. Ano ba nangyari? Bakit niyo po ako dinala rito? Isa ka sa mga tinitig ng posible may kinalaman sa nangyari sa kanya. Ngayon, kailangan muna kayong i-detain for investigation. Ano? Ano bang nangyaring tinutukoy niyo? Isiniwalat naman ng pulis na natagpuan daw si Mang Ruben na halos malunod sa laot. Natagpuan ito ng kalapit ng mga bangka kaagad. Ngunit dahil sa nangyari, nakaratay ito ngayon sa ospital. Bilang parte ng pagbibigay aksyon, minabuting dalhin lahat ng posibleng sangkot. Walang magawa ng oras na yun si Carlo kundi maghintay ng resulta. Sa isang banda naman, nanginginig ang kalamnan ni Nestor sa kabilang kwarto. Kasalukuyan niyang hinihintay ang pulis na magtatanong sa kanya. At ngayon pa lang, alam niyang malalagot siya kapag siya'y nabuko. Halos mapalundag pa siya nang dumating ang pulis na mag-iimbestiga. Sinubukan naman niyang magbigay ng matatag na testamento kahit na dinadaga ang kanyang dibdib. Nasaan ka ng mga oras na yon? Sinong kasama mo at anong ginagawa mo? Pauwi na po ako galing sa trabaho. Katatapos ko lang magatid ng pasahero sa kabilang isla. May nakakita ba sa'yo? Taong makakapagpatunay na talagang nakita ka nila? Namutawi ang maikling katahimikan habang sinusulat ng pulis ang sinasabi ni Nestor. Sa panghuli nitong tanong, pinilit niyang mag-isip ng alibay na maaaring makaligtas sa kanya. Nang maalala ang pagkikita nila ni Carlo bago pa siya makatakas, may namuong ideya sa kanyang isipan. Masahol man ang kanyang gagawin, ngunit kailangan niyang iligtas ang sarili. Ulitin ko pa ba yung tanong, sir? Sagutin niyo na at may iba pa akong questionin. Si Carlo po, yung kaibigan ko. Nakita po niya akong pauwi na ako. Pero hindi ko alam kung saan siya galing o kung saan siya pupunta. Nilibot ni Nestor ang mata sa paligid at nagpanggap na aligaga. Napansin naman yun ng pulis at may natunugan sa himig ng lalaki. Ano po kasi? Ayoko po magpadalos-dalos at baka mali ako pero... Sir, kung may alam kayong makakatulong sa investigasyon, sabihin mo na ngayon. Kung kakilala mo man yung pinag-iinalaan mo, wala kang dapat ikatakot. Ang totoo po, nakita ko si Carlo na kaduda-duda ang kilos nung araw na yun. Kahit na may sarili siyang bangka, may nagsumbong sa akin na pinakialaman niya ang bangka ko. Ayoko pong mambintang pero para sa kapakanan ni Mang Ruben, sana po makatulong. Naging mabilis man ang unang pagtatanong,
Dumoble naman ang proseso dahil ang lahat ng pinagdududahan, isa-isang tinanong ulit dahil sa bagong impormasyon ni Nestor. Maging ang ibang bangkero, kinumpirmang nakita nila ang lalaki na tinatali ang bangka ni Nestor. Nabuo ang hinala nilang baka gumamit si Carlo ng ibang bangka para hindi pagdudahan. Nanlumo naman ito sa paratang na yon. Ipinaglaban niyang nagmabuting loob lang siya para sa kaibigan. Ayoko ng paligoy-ligoy, sir. Ang gusto ko malaman kung anong maaari niyong motibo sa ginawa niyo. Wala akong masasagot, sir. Kasi wala nga akong alam. Hindi nga kami nagkita ni Mang Ruben sa buong buwan na to. Paano ko magagawa yun kung hindi naman kami nagkaharap? Wala tayong patutunguhan kapag ganito, sir. Hintayin na lang natin magising ang pasyente para sa statement niya. Siya lang ang makakapag-absuelto sa'yo. Sa ngayon, ide-detain ka muna namin. May gusto ka bang tawagan? Ginamit ni Carlo ang pagkakataong yun para tumawag sa kanyang asawa. Nagulat naman si Caridad dahil ang akala niya mabilis lang ang pagtatanong. Hindi niya akalaing magpapalipas ng gabi si Carlo sa presinto. Sa ospital naman, nagpasalamat ang pamilya ni Mang Ruben nang ito'y magising. Hindi pa man tuluyang nakaka-recover ang matanda, agad naman itong tinanong ng panganay na si Tomas. Tay, alam niyo po ba kung sino nagtulak sa inyo? Hindi anak, basta gusto ko lang pumunta sa kabilang isla. Kahit sa mukha lang po, alam niyo po kung sino may dala ng bangka kung saan kayo sakay? Si Nestor ba o si Carlo? Carlo? Si Carlo po ba? Dahil kagigising lang, hindi na nasagot pang muli ni Mang Ruben ang tanong ng anak at pumikit na lang basta ang mata nito. Nagalit naman ang gusto si Tomas dahil sa sinapit ng kanyang ama. Magbabayad ang gumawa sa'yo nito, tay. Pinapangako ko. Agad na sumugod si Tomas sa presinto at inihayag sa kapulisan ang narinig mula kay Mang Ruben. Gusto niyang tuluyang ipakulong si Carlo. Ngunit dahil may problema ang kapasidad sa pag-iisip ni Mang Ruben at kagigising pa lang nito, kailangan pa nilang obserbahan ang buong pangyayari. Ayaw ni Tomas ang narinig at nagpumilit sa gusto. Nagpumiglas ito nang pigilan siya ng mga pulis sa pagsugod sa lalaki. Wala siyang nagawa sa huli at napilitan na lang na umuwi. Hindi ako papayag na basta ka nalang protektahan at hindi panagutin, Carlo. Makikita mo ang bunga ng ginawa mo sa tatay ko. Kinontak ni Tomas ang kakilala niyang may kapamilya sa presinto kung nasaan si Carlo. Inutusan niya yun para pagbayarin ng lalaki sa ginawa. Sa gabing yun habang tahimik ang mga selda, tila bingi ang mga bantay sa daing ni Carlo nang pinagtulungan siyang gulpihin ng grupo ng kalalakihan. Wala akong kasalanan. Parang awa niyo na. Hindi yan ang sabi sa amin, boy. Pasensyahan na lang pero bayad kami. Pikit ka na lang para hindi mo maramdaman masyado. Nang bisitahin ni Caridad ang asawa kinaumagahan, nagimbal siya sa pinsalang tinamo ng lalaki. Parang ube ang kulay ng mukha nito at magang-maga. Ang pisngi nilataya ng tuyong dugo galing sa sugat sa kilay nito. Maging noong subukan nitong hawakan ng kamay ng asawa, hindi niya makuha dahil sa bali-bali nitong daliri. Napahagulgol si Caridad sa sinapit ni Carlo. Kung hindi pa siya bumisita, baka hindi na ito magamot. Sa gabing yun, nagpunta si Caridad sa dalampasigan. Sa gitna ng dilim na tanging buwan lang ang nagsilbi niyang ilaw, nag-usal siya ng isang dasal. Bulong sa hangin, hiling sa bituin, panagutin ang dapat panagutin. Bulong sa hangin, hiling sa bituin, panagutin ang dapat panagutin. Ginagawa mo dyan, Kare? Natuluyan ka na ba dahil nakulong ang asawa mong sobrang bait? Huwag ka mag-alala. Nandito naman ako. Umalis ka sa paningin ko, Nestor, bago pa ako mapunong sa'yo. Chill ka lang. Sige na, alis na ako.
Pero salamat sa asawa mo sa pagsalon niya sa akin. Ilang linggo niya rin ako hindi pinansin kaya quits na kami. Tiis-tiis na lang siya kamo at bibigyan naman yun ng parol kapag good boy. Nagpanting ang tenga ni Caridad sa narinig. Nakumpirma niya ang duda na nilaglag ni Nestor ang kaibigan. Hindi niya akalaing aabot sa ganito ang pagiging traidor ng lalaki. Subalit hindi siya nagulat. Dumiretso siya sa bahay nila at pulido ang isip na hindi sasapat ang dasal niya. Kailangang pagbayaran ni Nestor ang mas higit pang parusa. Tinahak ni Caridad ang daan sa kanilang likod bahay. Doon sumipol siya para tawagin ang mga alagang matagal niyang hindi nasisilayan. Ilang sandali pa, nagsidagsa ng mga daga sa kanyang paanan. Pula ang mga mata nito dulot ng pagkagutom. Doon mismo sinimula ng babae ang kanyang ritual. Kumuha siya ng puting pisi at tinali sa paa ng bawat isang daga at inutusan ng mga ito na bumalik na dala ang kanyang hiling. Sumama ang tiyan ko sa pulutang kagabi, tol. Panis ba yung sisig na hinanda mo? Bago yun, tol. Hindi ko alam kung anong mali. Pati ako pabalik-balik din sa banyo Papasukin mo muna ako. Baka may gamot ka dyan. Ano ba yan? Ang baho. Di ka ba marunong maglinis? Kita mo, nagsisikalat yung dumi ng daga sa sahig at mga gamit mo. Baka ito rin ang dahilan kung bakit sumamaan siya nating dalawa Sensya na, tol. Di ko rin alam kung bakit bigla akong pineste. Nagising na lang akong pinamahayan na ng daga tong bahay ko. Hindi ko rin mahuli kasi parang matatapang. Sabihin mo, duwag ka lang kamo. Imbis na gumaling, lalala pang pagsusuka ko dahil sa'yo Isang linggo pagkatapos magawa ni Caridad ang barang, dahan-dahang umepekto yon sa pamumuhay ni Nestor. Mula sa bahay hanggang trabaho, pinepeste siya ng daga. Sa linggo ding yun ay pansin ang laging pagsama ni Nestor kay Tomas. Ayaw niyang mabadshot sa lalaki, lalo na nang mabalitaan niyang ginawa nito kay Carlo kahit nakakulong. Hindi niya pwede malaman na ako may pakananan lahat. Dinaan ni Nestor ang takot sa pag-inom ng gamot pampatulog. Hindi niya nga lang alam ng oras na yon, puntirya siya ng mga daga kung kailan siya walang malay. Pinalibutan siya ng mga ito at nag-umpisa sa misyon. Kinabukasan, nagising na lang siyang namamanhid ang katawan. Nang ibaba niya ang tingin sa kanyang katawan, agad siyang napasigaw. Nagsialpasa ng mga dagang umangat-ngat sa kanyang balat at sabay-sabay na nagtakbuhan palabas. Iniwan nilang pinsala ang nagkalat na sugat sa balat niya. Ano nangyayari sa akin? Bakit ganito? Habang nangyayari ito kay Nestor, kasalukuyan namang kinakausap ng pulis si Mang Ruben. Kasama ang mga espesyalista at doktor, isinailalim ito sa pagtatanong tungkol sa nangyari. Nang maklaro ang lahat, doon lang inihayag ng matanda ang totoong naganap. Inamin niyang may parte siya kung bakit ito nagalit. Ngunit gusto niya pa ring managot ang totoong may salang si Nestor. Inatake naman ang konsensya ni Tomas sa pagpapadalos-dalos at nagsisi sa ginawa. Sa ngalan ng aming estasyon, kami ay nanghihingi ng paumanhin sa kakulangan namin. Maasahan niyo pong haharap ng kaukulang parusa ang mga presong gumawa sa inyo nito. Umasa kayong pagbubutihin din namin ang serbisyo at hayaan niyo kaming sagutin ang danyos ng pagpapagamot kay Sir. Pasensya na po talaga, ma'am. Ano nang mangyayari ngayon sa totoong may kasalanan? Pangako pong papanagutin namin si Nestor at paharapin sa kaso. Sa ngayon po pwede na po kayong umuwi. Pasensya na po ulit. Maraming nangyari sa araw na yon. At kahit hindi pa gumagaling, ang mahalagay makakauwi na si Carlo. Yun nga lang, pagkabukas ng pinto, nadatnan nila si Nestor sa loob na nakaupo sa kanilang sala. Nakatalukbong ito ng kumot at sa bukana pa lang ng pinto, amoy na nila ang parang nabubulok na patay na daga na nanggaling dito. Nagalit naman agad si Caridad at itinaboy ang lalaki.
Tol, kailangan ko ng tulong mo. Kare, di ba may alam ka sa panggagamot? Tulungan niyo ako, pakiusap. Ang kapal ng mukha mong pumunta pa rito. Pagkatapos ng ginawa mo sa aming kapahihingi ng tulong, umalis ka sa pamamahay namin. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta eh. Ikaw na lang ang tinuturing kong pamilya, Carlo. Pakiusap. Umalis ka na, Nestor. Sapat na ang tulong na binigay ko nung ako ang humarap sa atraso mo. Huling beses ko nang gagawin yon. Simula ngayon, isipin mo na lang na hindi mo ako nakilala. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, itataboy mo ako? Anong klase kang kaibigan? Ikaw, anong klase kang kaibigan, Nestor? Paano mo naatim na ilaglag ako? Hindi ka nagtanong kung ayos lang ba ako? Walang katiting na pagpapaumanhin ako nakuha sa'yo. Hanggat may respeto pa ako sa'yo, umalis ka na! Lugmok na binaybay ni Nestor ang daan pa uwi. Iniinda niya ang hapdi sa mga sugat at nang palapit na siya sa kanyang bahay, saktong hinuli siya ng kapulisan. Sa araw na yun, hinarap ni Nestor ang dalawang kaso. Ang ginawa niya kay Mang Ruben at ang pagdamay niya sa inosenteng si Carlo. Mabagal mang proseso, ngunit ilang araw mula noon, nagpagaling si Carlo sa tulong ni Caridad. Nawalan man siya ng kaibigan, ramdam niyang nawalan din siya ng tinik sa lalamunan. Boss, baka pwede ibayin mo ang selda na isan to. Ang baho eh. Para ako may katabing patay na daga palagi. Patuloy lang na lumala ang amoy ng mga sugat ni Nestor habang nakakulong. Subukan man, ngunit hindi siya nakatikim ng tulong. At dala ng barang ni Caridad, si Nestor lang din ang makapagsasabi kung saan siya hahantong. Kung mananatili ba siyang traidor o magbabago sa natutunan niyang leksyon. Wakas! Shoutout po sa commenters ng last story natin. Si Gia Gigi, Cristina Peru, Virginia Divina from Saudi Arabia, Maridin Leonardo from California, USA, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Argeline Lazona from Saudi, Jasmine Vicente, Raven Tennyson, Mary Grace Shooting, Lisa Takada from Tokyo, Japan, Chris Gel Mamado, Brian Landicho at sa kanyang nanay na Semila Landicho, Chef M at kinateauring Ne, Munda, Ana, Faye, Ruth, Catherine, Kuya Dennis, Gandang Leslie at Poging J ng Amira Boxes Handicrafts. Happy birthday kay Aldwin Pontipedra ng Kabulusan, Paki, Laguna, Merly, Reyna Ami, Beverly Remeo, Roxanne Diga at kay Consolacion Alvarez from Annalisa Diga ng Kalumpang, Phoebe Ranyada, Hail Rain Led, Filipina Palsario, Ben Abanyo, Delia Cato at sa asawa niyang si Alex Cato at sa mga apong si Mark, MG Labigne, Janen, Jack Gel from Muntinlupa, Vivian Baterbonia, Novia Cabanyero, Yasden Love, Kimbara, Emily Sauro, Beverly Remeo, Rosalina Bugayong, Ahmed Dasiri, Lydia Lopez, Robina Flamiano, Elizabeth Dunca from California, Jenny May Madriaga from Saudi, Napsi Naps from California, Miss A. Stories, Ronald Bel Sabahado, Kimpoy Feliciano, Virginia Bele, Lynette Reparado, Team Mira TV, Arlene Torquisa, Baby Dang Cordero, Weng Orasyon, Jen Esto from Hong Kong, Raven Tennyson at Lola Feli, Ramel Siraspe, Peter Tom Galindez, Chrisgel Mamado at Emily Sauro. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.